Matipid at simple lang na kulungan para sa ating mga native na biik. Update guys sa ating native na biik. Excited na sila sa bago nilang tirahan na kulungan. Hindi pa nagagawa ay nandiyan na agad sila at naglalaro na sa kanilang magiging kulungan. Ito na kasi ang araw na pwede na silang iwalay, hindi na sila makagala ng malayo at makasira ng ating tanim na Madrid de Agua. Sayang lang rin kasi ang pagpapalaki natin sa ating mga Madrid de Agua kung sisira ang ating mga native na biik. Nilakihan ko na rin guys ang kanilang kulungan para malaki ang kanilang galawan. Mas maganda na malaki ang kanilang galawan at lupa lang kaysa sa simentado at maliit. Dahil native naman sila guys, mas masaya sila kapag lupa lang ang ating kulungan at malaki ang space na kanilang ginagalaan. Mas malakas ang kanilang immune system. Yan guys ang naobserbahan ko sa ating native na baboy. Malakas ang panlaban nila sa mga sakit. Dati naman guys, nung bata pa ako, may mga alaga din naman ang aking mga magulang. Ang aming native na baboy ay nakagala lang at hinahayaan lang siya na hindi nakakulong. Pero malusog siya at hindi nagkakasakit. Naalala ko pa nga noon, mga 11 years old ako, dahil summer at uso ang trumpo. Gumagawa ako ng trumpo. Yung baboy ay nakagala lang at doon siya sa aking pinaggagawan. Namartilyo ko ang kanyang ulo at nangisay. Kinabahan ako noon at akala ko ay mamamatay na ang aming baboy. Papagalitan ako ng magulang ko. Pero nakalipas ang ilang minuto ay buti at nakarecover naman ang aming native na baboy. Ang kaibahan lang nga dati ay paisa-isa lang ang kanilang alaga hanggang 3. Hindi nila naisipan na magparami ng baboy at gawing isang negosyo. Dahil ang kanilang pag-aalaga ay para lang sa may birthday at tuwing bare months, panghanda lang. Hindi nila naisip na ang isang baboyan pala kahit native lang ay pwede maging isang negosyo. Kailangan mo lang mag-alaga ng marami para sasapat ang kita mo sa pagod mo sa pag-aalaga sa iyong baboyan. Yan guys ang kulungan ko. Gumamit lang ako ng kawayan para hindi ako gumastos ng malaki. Marami naman kaming tanim na kawayan guys, kaya okay lang na kahit marami ang ating magamit ay makakatipid pa rin tayo. Hindi naman kailangan na taasan pa ang bakod ng ating kulungan dahil ang ating mga alaga ay hindi katulad ng ibang baboy na mataas tumalon. Maganda rin na magkakasama sila para nag-aagawan sila sa pagkain. At malalaman nyo guys na may sakit ang isa kapag lumalayo siya sa kanyang mga kasama. At kapag taglamig naman ay hindi sila lalamigin dahil magkakatabi rin sila matulog. Naiinitan pa rin ang kanilang katawan dahil magkakadikit sila matulog. Yan guys ang mga anak ni Karen. Bago naman natin nilagay sila dyan ay pinurga natin sila lahat para lumusog agad ang kanilang pangangatawan. Sinabay na rin natin ang kanilang nanay na si Karen sa pagpurga para mapagkalipas ng 1 linggo at makarecover na yung kanilang nanay ay mailagay agad natin sa kulungan ni Max para mabulugan agad. Matakaw na rin sila kumain guys at mga ilang araw pa ay utay-utay natin silang sanayin na pakainin ng ating tanim na Madrid de Agua para
organic din ang kanilang kakainin. Ang purpose naman natin guys ay makatipid tayo sa gastusin para sa pagkain nila. Pero kahit less na sa gastos para sa feeds ay mataas pa rin ang protina na nakukuha nila. At parehas lang ito ng resulta sa mga feeds. Sakto rin guys ang ating native na biik para sa December pang dispose natin para sa panglitsyon. Mas mahal kasi ang bintahan ng mga litsuning baboy kapag December. Pero magtitira tayo ng 3 babae dyan guys. Gagawin nating inahin para madagdagan ng ating mga inahin at mas mapalago pa natin ang ating babuyan. Maganda rin silang gawing inahin dahil marami silang magkakapatid. Yan rin ang isang sign na magandang gawing inahin ang isang biik. Guys, hanggang dito na lang muna ang video ko. Humingi ako sa inyo ng lambing para i-subscribe at i-like ang aking channel para lagi kayong updated sa mga susunod na video na aking i-upload. Maraming salamat guys at happy farming.